Isang malamig na umaga, naghahanda ka at ang iyong mga comrade para sa isang panibagong araw sa inyong kampo. Habang ang iba'y kumakain o nag-aayos ng kanilang personal na gamit, bigla mong naramdaman ang pagyanig ng lupa. Sa simula'y mahina lamang ito, ngunit unti-unti itong lumalakas. Pagtingin mo sa hindi kalayuan, nakita mo ang isang makapal na linya ng mga sundalong nakakabayo na balot ng kumikinang na armor. Ang kanilang naglalakihang kabayo ang nagpapayanig sa lupa at ang kanilang mahahabang sibat ay sapat na para sirain ang loob ng sinumang katapat nila. Kasama ang iyong mga kasamahan, dali-dali kayong tumakbo para iwasan ang cavalry charge ng mga kinatatakutang mandirigma ng medieval Europe, ang mga knights. Para sa episode nating ito, ating pagkukwentuhan ang kasaysayan ng mga knights. Paano nga ba nagiging knight ang isang tao at paano nga ba sila naglaho sa kasaysayan? Pero bago tayo magpatuloy, nais ko munang i-shoutout ang ating comrade na sina Tonyong Bayawak, Richard Manalo, Kiluban Dalyo, Raven Galono ng Bacolod, Yan Sariego ng Iloilo, Unbalance Libra ng Maribeles Bataan, ako si Bray ng Toril, Davao City, Jade Marks Kusay ng Kalinga, Jordan Fabor at Alfredo de los Santos ng Surigao. Maraming salamat mga comrade sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Kung nais ninyong may shoutout sa ating susunod na episode, magkomento lamang sa ibaba. Ang pagkakaroon ng espesyalisadong mandirigma ay hindi na bagong konsepto. Mula sa immortals na mga Persiano, ang Hypaspis na mga Macedonian, ang Ordo Equite ng mga Romano at ang mga samurai na mga Japanese ay ilan lamang sa mga halimbawa nito. Gayunpaman, ang pinaka-iconic sa mga mandirigmang ito ay ang mga knights, hindi lamang dahil mahusay sila sa digmaan, kundi dahil sila rin ang simbolo ng pagiging maginoo, karangalan at nobilidad. Pero paano nga ba nagsimula ang kasaysayan ng mga knights? Ang ugat ng mga mandirigmang ito ay nagsimula pa noong 3rd century AD sa panahon ng mga Romano. Sa panahong ito, unti-unting nag-shift ang Roman military mula sa heavy infantry patungo sa cavalry army dahil sa unti-unting pagdami ng mga kalabang nakakabayo, kagaya na lamang ng mga Magyars, Huns at kinalaunan ng mga Muslim. Tinawag ng mga Romano ang mga cavalry unit na ito bilang mga comitatus. Kaya naman, masasabi natin na bago pa man bumagsak ang mga Romano sa kanluran, ang heritage ng mga cavalry ay naipunla na sa lupain ng mga Europeo. Sa pagbagsak ng West Roman Empire noong 5th century AD, nagsimula ang historical period ng medieval age. Sa panahong ito, ating nasaksihan ang pagsilang ng iba't ibang kaharian na sumalo sa naiwang responsibilidad ng Roman Empire. Isa na dito ang Frankish Empire na umukupa sa kasalukuyang West at bahagi ng Central Europe. Ipinagpatuloy ng mga Franks ang tradisyon ng comitatus kung saan ang kanilang elite force ay nakasakay sa kabayo para mabilis itong makarating sa battlefield. Gayunpaman, kumpara sa tradisyonal na cavalry na alam natin, ang Frankish cavalry ay mas akmang tawaging Frankish infantry dahil hindi ito lumalaban ng nakasakay sa kabayo. Bagkus ang Frankish cavalry ay mabilisang darating sa battlefield sakay ng kanilang mga kabayo, ngunit sila ibababa dito para makipaglaban. Ang ganitong paraan ng pakikipaglaban ay sanhi ng availability ng teknolohiya sa panahong ito. Ito'y dahil ng panahong ito, hindi pa nakararating sa Europa ang stirrup. Ang stirrup ay isang metal ring kung saan isinusuot ang paa ng isang rider. Sa pamamagitan ng teknolohiyang ito, mas madaling makokontrol ang kabayo at hindi basta-basta malalaglag ang rider. Dahil sa kawalan ng stirrup sa Europa, hindi ginagamit ang mga kabayo sa matitinding cavalry charge dahil sa panganib na tumalsik ang mga rider nito. Bagkus, ang early cavalry unit ng medieval Europe ay ginamit sa mabilisang transportasyon ng mga sundalo, kagaya ng Ordo Equites ng late Roman Empire. Noong 7th century AD, dalawang malaking pagbabago ang magaganap na magpapabago sa paraan ng cavalry warfare. Una dito ay ang pagdating ng stirrup sa Europa, at ang ikalawa naman ay ang pagtatatag ng isa sa pinakamahalagang imperyo na namuno sa mga Europeo. Ito ang Holy Roman Empire. Ang Holy Roman Empire ay naitatag noong December 25, 800 AD nang ihirang ng Roman Pope si Charlemagne bilang emperador
ang unang emperador ng Europa makalipas ang pagbagsak ng West Roman Empire. Sa kanyang pamumuno at ng kanyang mga kasamahan, ang Holy Roman Empire ay dumaan sa panahon ng pagpapalawak. Nangangahulugan ito ng mahaba at malalayong military campaign kung saan lamang ang mga sundalong nakakabayo. Para sagutin ang bagong realidad na ito, pinabura ng mga emperador ng Holy Roman Empire ang mga nakakabayong sundalo. Bukod sa mas mabilis silang nakararating sa mga battlefield, lalo pang naging useful ang mga sundalong nakakabayo nang magsimula silang gumamit ng istiruk. Sa pamamagitan kasi ng teknolohiyang ito, maaari nang gumamit ng mahabang sibat o lances ang mga sundalong ito at sagasaan o bungguin ang kanilang mga kalaban nang hindi sila nalalaglag sa kabayo. Sa panahong ito, isinilang na ang tunay na cavalry charge na nakikita natin sa mga pelikula. Sa simula, ang mga sundalong ito ay tinawag na neck na nangangahulugang tagapagsilbi. Gayunpaman, habang palaki ng palaki ang kanilang responsibilidad at kapangyarihan, unti-unting tumaas ang pagtingin sa kanila sa lipunan at kinalaunan ay tinawag na mga knight. Ang mga knight ang naging sentro ng medieval warfare kung saan sila ang tumayong tangke ng battlefield. Noong medieval age, naglaho na ang mga dambuhalang hukbo ng Roman Empire. Napalitan ito ng mas maliliit na hukbo na kadalasang binubuo ng mga levy. Ito ay mga magsasakang ipinatawag ng kanilang mga lord para lumaban sa digmaan. Dahil sa pagiging amateur ng marami sa mga sundalo ng medieval age, ang isang mabisang cavalry charge ng mga knight ay sapat na para wasakin ang linya ng mga magsasakang sundalo. Masasabi natin na napakalaki ng diferensya ng military strength at prowess ng mga knights kumpara sa mga levy. Bukod sa pagiging kinatatakutang mandirigma sa battlefield, ang pagiging knight ay nangangahulugan din ng napakaraming pribilehiyo kagaya na lamang ng pagtira sa kastilyo, pagkakaroon ng malaking lupain, mga magsasakang magtatrabaho para sa iyo at marami pang iba. Ngunit, paano nga ba nagsisimula ang isang tao patungo sa landas ng pagiging knight? Para masagot ito, kinakailangan muna nating suriin ang buong proseso ng knighthood. Ang mga knight ay naglilingkod sa ilalim ng mga dugong bughaw kagaya na lamang ng mga hari, duke, prinsipe at iba pa. Sila ay inaasahan ng kanilang mga lord na magsilbi tuwing digmaan. Bukod sa labanan, ang mga knights din ang tumatayong tagapagtanggol ng lupain ng kanilang mga panginoon at mga local leaders dahil sa kanilang edukasyon. Kapalit ng kanilang serbisyo, ang mga knights ay binibigyan ng kanilang Panginoon o Lord ng kapirasong lupain na tinatawag na Fief of Fief. Ang lupang ito ay may sakahan na at mga magsasaka para suportahan ang pamumuhay ng knight at ng kanyang pamilya. Ang sistemang ito ay tinatawag na feudalism kung saan ang serbisyo ng isang tao ay kadalasang tinutumbasan ng lupain. Kadalasan, ang mga dugong bughaw ay nagpapanatili ng isa o higit pang knight para protektahan ang kanyang lupain. Kung ang isang Panginoon ay maraming knight, nangangahulugan ito ng mas mataas na antas ng military at political power. Ang landas patungo sa pagiging isang knight ay nagsisimula sa kanyang kapanganakan. Para maging kandidato para sa knighthood, ang magulang ng isang bata ay nararapat na nagmula din sa knight family o di kaya'y mga dugong bughaw. Ang mga batang ito ay pinalalaki sa mga castle ng kanilang Panginoon sa pangangalaga ng mga foster mother. Pagsapit ng edad na 7, ang bata ay bibigyan ng titulong page. Ang mga page ay dadaan sa matinding pagsasanay sa pamamagitan ng pangangaso, physical activities at weapons training. Bukod dito, tinuturuan din silang magbasa at magsulat ng pari ng kanilang lupain bilang paghahanda sa buhay ng isang leader. Sa panahon ng digmaan, ang mga page ay pinapasama sa isang veteranong knight para maging assistant. Sila ang nagbibitbit at naglilinis ng armas at armor ng mga knight, nag-aalaga ng mga kabayo at marami pang ibang gawain. Habang lumalaki ang page, sinisimulan na din silang sanayin ng kanilang master sa paggamit ng armas, pangabayo, war tactics at pakikipaglaban. Pagsapit ng kanilang 14 na kaarawan, ang page ay napopromote na sa antas na squire. Sa puntong ito, kanilang ipinagpapatuloy ang kanilang combat at military training ngunit sa mas mataas na antas. Bilang isang squire,
Meron na siyang karapatang magsuot at magmay-ari ng kanyang sariling armor. Ang bawat squire ay kinakailangang matuto ng 7 skill na required pa sa isang knight. Ito ang wrestling, fencing, long jumping, pangabayo, paglangoy, paggamit ng iba't ibang armas at maging pagsayaw. Bagamat hindi pa knight, ang mga squire ay tinuturing ng bahagi ng military force ng kanyang Panginoon. Sa panahon ng desperasyon, lumulusob ang mga squire sa labanan o di kaya'y pinoprotektahan ang kanilang kampo laban sa mga kaaway. Marami ding tala na nagsasabi na ang mga squire ay sumasali sa mga labanan para protektahan ang kanilang master. Pagsapit ng ika-21 kaarawan, kung matagumpay niyang nagawa ang kanyang mga tungkulin, ang isang squire ay maaari nang maging isang knight. Ang seremonya ng pagtanggap ng accolade o knighthood ay nag-iiba-iba depende sa bansa, ngunit narito ang karaniwang pattern nito. Sa gabi bago ang seremonya, ang squire ay binibigyan ng ritual bath bilang simbolo ng paglilinis ng katawan at kaluluwa. Makalipas nito, siya ay magdamag na mananalangin. Sa mismong seremonya, ang squire ay lalapatan ng kanyang master ng espada sa magkabilang balikat habang kanyang binabanggit ang kanyang mga pangako. Makalipas ang seremonya ng knighthood, ang squire ay isa ng ganap na knight. Ang isang knight ay may sinusunod na istriktong kodigo kung paano nga ba siya mamumuhay. Ito ang tinatawag na chivalric code. Ang chivalric code ay standard ng professional ethics ng mga knights kung saan binibigyang tuon ang kahusayan sa pakikipaglaban at digmaan, pananampalataya, pagbibigay, hustisya, lakas, pagtitimpi at katapatan. Ang bawat knight ay inaasahan na maging maginoo at kanilang ipagtatanggol ang mga mahihina at ang simbahan. Sa unang tingin, aakalain mo na lahat ng knight ay mga kagalang-galang at mabubuting mandirigma. Gayunpaman, iba ang katotohanan sa tunay na buhay. Maraming tala, lalo na ang mga naisulat ng simbahan, ang nagsasabi na ang mga knights ay prone sa pang-aabuso. Ang mga knights ay kadalasang sangkot sa mga war crimes laban sa kanilang mga bihag ng digmaan at maging sa mga sibilyan na pinangakuan nilang ililigtas. Masasabi natin na nabuo ang chivalric code para magkaroon ng kontrol ang mga nobles sa pag-uugali at gawain ng mga knights tuwing digmaan. Ngayon naman, ating pag-usapan ang armas at kagamitan ng isang knight. Ang mga knights ay gumagamit ng iba't ibang uri ng armas para sa magkakaibang pagkakataon. Ang heavy lance o sibat ang iconic na armas na ginagamit ng mga knights sa mga cavalry charge. Mayroon itong habang 10 hanggang 13 talampakan. Gawa ito sa kahoy na may bakal na talim sa dulo. Tuwing labanan, sumasalakay ang mga knights sa isang close formation kung saan ang kanilang mga lance ay nakatutok sa direksyon ng kalaban. Dahil sa bigat ng mga knights at ng kanilang mga kabayo, napakalakas ng momentum ng cavalry charge na ito na hindi kayang pigilan ng mga ordinaryong sundalo. Tanging mga praktisado o di kaya'y mga veteranong sundalo lamang ang kayang pigilan ang kanilang sarili na magtatakbo sa mukha ng sumasalakay ng mga knights. Gayunpaman, ang lance ay isang gamit lamang dahil maaari itong mabali o bumaon sa katawan ng kalaban makalipas ang cavalry charge. Kaya naman, kinakailangan niya ng mga secondary weapons kagaya na lamang ng mace, war axe at espada. Ang mace ay isang mabigat na armas na binubuo ng bakal na ulo at kahoy na handle. Sa panahon ng medieval, dumadami na ang mga sundalong balot ng armor sa katawan. Hindi mabisa ang mga bladed weapons kagaya ng espada laban sa mga armored enemy, kaya naman gumamit ang mga knights ng mace. Sa pamamagitan ng mace, magagawang saktan ng isang knight ang isang armored na kalaban kahit hindi nila mabutas ang baluti nito sa katawan. Ang isang malakas na hampas ng mace ay sapat na para tuligin, balian o sirain ang internal organ ng target nito. Isa pang sikat na armas ng mga knight ay ang war axe. Ang war axe ay ang middle ground sa pagitan ng mace at espada dahil matalim ito kagaya ng espada, ngunit mabigat din ang ulo kahalintulad ng mace. Ang war axe ay hindi kinakailangang tumagos sa armor ng kalaban. Bagkus, kaya nitong yupiin ang armor ng kalaban na magsasanhi sa blunt force trauma. Kadalasan,
Ang mga war axe ay may piko sa dulo bilang secondary weapon. Ang piko na ito ay mabisang pambutas sa armor at helmet na kadalasang nagsasanhi ng maliit ngunit napakalalim na sugat. Kaiba sa kaalaman ng nakararami, ang espada ang pinaka hindi praktikal na armas ng mga knights. Para sa perspektibo ng mga knights at iba pang mga mandirigma ng panahong ito, ang espada ay hindi mabisang armor piercing weapon. Wala din itong ibang gamit kundi panghiwa at mahal gawin dahil nangangailangan ito ng maraming bakal at materyales para mabuo. Sa kabila ng mga disadvantages na ito, ang espada ay bitbit pa din ng mga knights bilang status symbol dahil sa kanilang mataas na value. Isa sa pinakamabisa, ngunit kadalasang nakalilimutang armas ng mga knight ay ang rondel dagger. Isa itong maikli at manipis na punyal na kadalasang nakatago sa bewang ng mga knights. Makalipas ang kanilang cavalry charge, kadalasan silang napapasabak sa dikitang labanan sa kapwa din nila mga knights. Sa puntong ito, hindi na nagagamit ng maayos ang espada at mahahabang armas dahil halos magkakayakap na ang mga magkakalabang sundalo. Gamit ang rondel dagger, maaaring saksakin ng knight ang kanyang katapat ng malapitan. Ang rondel dagger na ito ay napakabisa at nakakatakot dahil maaari itong isaksak sa pagitan ng mga armor, sa ilalim ng kilikili at maging sa eye slit ng mga helmet. Para naman sa armor, iba-iba din ang baluti ng mga knight depende sa lokasyon at panahon. Para maiwasan ang kalituhan, magfo-focus tayo sa knight ng 13th century. Bilang panloob ng mga knights, sila ay nagsusuot ng makapal na panloob na tinatawag na aketon. Ang purpose ng aketon ay para magsilbing shock absorber at maiwasang magasgas ang balat ng knight sa kanyang armor. Sa ibabaw ng aketon, nakapatong ang karaniwang armor ng mga knight. Ito ang chainmail. Ang chainmail o mail armor ay gawa sa metal ring sa pinagdugtong-dugtong. Mabisa ang chainmail sa pagpigil sa mga pagtaga at paghiwa ng mga kalaban. Gayunpaman, limitado lamang ang proteksyon nito laban sa pagsaksak at blunt force trauma ng mace at war axe. Pagsapit ng 14th century, nagkaroon ng malaking development sa teknolohiya sa Europa, partikular na sa pagpapanday ng bakal. Sa puntong ito, nakabuo sila ng isang uri ng armor na mas maganda kaysa sa chainmail. Ito ang plate armor. Ang plate armor ay binubuo ng malalaking piraso ng bakal na pumapalibot sa buong katawan ng knight. Kumpara sa naunang chainmail, ang plate armor ay mabisang proteksyon laban sa pagsaksak at pagtusok ng pana at sibat. Ito ay dahil mas matibay na ang bakal na ginagamit sa armor na ito at sa hugis nitong pabilog na nagsasanhi para dumulas ang talim ng mga armas na tatama dito. Ang plate armor ay sinusuot sa ibabaw ng chainmail bilang karagdagang proteksyon. Ang buong plate armor ng mga knights ay halos invulnerable sa mga atake, maliban na lamang sa pagitan ng mga plates na ito. Mayroon din itong bigat na naglalaro sa pagitan ng 20 hanggang 25 kilograms. Sa unang tingin, aakalain mong napakabigat ng armor na ito na magre-resulta sa pagbagal ng mga knights. Gayunpaman, dahil sa mahusay na disenyo ng mga medieval engineers, distributed sa buong katawan ang bigat ng plate armor. Bukod dito, mahusay ding naidisenyo ang mga joint ng armor kaya naman naging malaya sa pagkilos ang mga nagsusuot nito sa kabila ng pagiging purong bakal ng mga ito. Kinakailangan din nating alalahanin na ang mga knight ay nagtraining halos buong buhay nila, kaya naman ang kanilang katawan ay kondisyon para sa pagbuhat ng mabibigat na bagay. Bilang pangkumpleto sa baluti sa katawan, nagsusuot din ang mga knight ng surcoat, isang sleeveless na damit na pumoprotekta sa armor mula sa mga ulan at araw. Dito din kadalasang inilalagay ang herald o simbolo ng pagkakakilanlan ng mga knights. Ang ulo naman ng mga mandirigmang ito ay pinoprotektahan ng helmet. Sa simula, ang helmet na sinusuot ng mga knights ay ang nasal helmet, kung saan pinoprotektahan lamang nito ang ibabaw ng ulo. Kinalaunan, nag-improve din ang mga helmet kasabay ng plate armor. Sa simula, gumamit ang mga knights ng full head protection na tinawag na great hem. Bagamat protektado ng great hem ang buong ulo ng sundalo, nagsanhi naman ito ng paghirap sa paghinga. Bilang sagot sa problemang ito,
Naimbento nila ang hound skull helmet o ang pig snout helmet. Hinulma ang helmet na ito na parang tuka o nguso ng baboy para magkaroon ng mas malaking espasyo ang bibig at ilong. Sa ganitong disenyo, mas madaling makahihinga ang mga sundalo at hindi sila agad mapapagod. Hindi makukumpleto ang pagiging knight ng isang sundalo kung wala siyang kabayo. Ang warhorse ay ang susi sa bisa ng mga knight sa digmaan. Gamit ang mga warhorse na ito, mabilis silang nakakarating sa kanilang destinasyon at nakapagsasagawa ng matitinding cavalry charge. Ang pinakamalaking warhorse ng mga knight ay tinatawag na destrier. Malalaki, matatangkad at maskulado ang mga destrier kumpara sa mga ordinaryong kabayo ng panahong ito. Kagaya ng knight, ang mga warhorse ay protektado din ng armor. Mahalaga sa mga knight na panatilihing buhay ang kabayong ito dahil sa napakataas na economic at military value nito. Kaya naman sa mga labanan, ang mga kabayong ito ay hindi pinapatay bagkus hinuhuli ng kanilang mga kalaban. Sa mahabang kasaysayan ng medieval age, hindi mabilang na mga labanan ang naganap kung saan ginamit ng mga European lords ang kanilang mga knights para maglaban-laban. Gayunpaman, isang kaganapan ang magbubuklod-buklod sa mga naglalaban ng knights na ito para sa pagkamit ng isang layunin. Ito ang krusada. Noong 12th century, bumagsak ang Jerusalem sa kamay ng mga Muslim. Bilang sagot, nagpatawag ang simbahan ng isang puwersa na babawi sa lupaing ito. Ito na nga ang pagsisimula ng krusada. Mula sa iba't ibang bahagi ng Europa, naglakbay ang mga knights pasilangan para sumali sa misyon. Sino mang sumama sa misyon na bawiin ng Jerusalem, knightman o ordinaryong sundalo ay tinawag na crusader. Ang mga knights na ito ay maaaring sumali sa iba't ibang military orders kagaya na lamang ng Knights of the Holy Sepulchre, Knights Hospitaller, Knights Templars, Order of St. Lazarus, Order of Santiago, Order of Montesa, Teutonic Knights at marami pang iba. Sa silangan, ang mga knights na ito ay nagsilbing tagapagtanggol ng mga Kristiyanong pilgrim laban sa mga Saracen at kinalaunan ay naging instrumento sa pagbawi ng Jerusalem. Bagamat ang buhay ng isang knight ay nakalaan sa digmaan, hindi sa lahat ng pagkakataon ay may digmaang nagaganap. Para mapanatili ang kanilang husay sa digmaan, pinasimulan ng mga Panginoon nila ang mga tournament. Ang mga tournament ay kadalasang ginaganap sa paligid ng kastilyo ng kanilang lord. Ang mga tournament na ito ay binubuo ng iba't ibang kompetisyon na susubok sa lakas at husay ng mga knight sa pakikidigma. Una dito ay ang melee. Sa larong ito, naghaharap ang dalawang grupo ng mga knights kung saan maglalabanan sila sa harap ng mga judges at mga audience. Isa itong simulation ng isang tunay na labanan kung saan umaabot sa daan-daang mga knights ang nagbabakbakan. Bagamat tournament lamang ito, napakaraming mga knights ang nasasawi sa melee competition. Ang ikalawa naman ay ang pinakasikat na laro sa tournament. Ito ang jousting. Sa larong ito, dalawang knight ang magbubungguan gamit ang walang talim na lance. Ang kanilang layunin, patumbahin o ilaglag sa kabayo ang kanilang katapat. Bukod sa tournament, ginagamit din ng mga knight ang kanilang husay sa digmaan para isettle ang mga usaping legal. Halimbawa na lamang, kung may isang isyong legal na hindi maisaayos sa usapan, maaari itong ayusin sa pamamagitan ng trial by combat. Ang dalawang panig na hindi magkasundo ay maghaharap sa isang labanan kung saan maglalaban sila hanggang mapatay ang isang panig o kung hindi na nito kaya pang lumaban pa. Sa halos buong medieval period, ang mga knights ang nagsisilbing pinakamapaminsalang military unit sa buong Europa. Sino mang nagnanais na magkamit ng kapangyarihan ay nangangailangan na magkaroon ng maraming knights sa kanyang hukbo. Sa pamamagitan din ng mga espesyal na mandirigmang ito, napanatili ng mga lord ang kanilang kapangyarihan at napigilan ang mga ordinaryong tao na umangat sa politika. Gayunpaman, magbabago ang lahat ng ito sa huling taon ng medieval period. Noong 15th hanggang 16th century, isang revolusyonaryong pagbabago ang masasaksihan sa Europa sa larangan ng agham, military at politika. Sa panahong ito,
unti-unti nang nagiging mainstream sa Europa ang paggamit ng gunpowder weapon. Ang pinakaunang bersyon ng personal firearm, ang arquebus, ay sinimulan ng i-mass produce sa iba't ibang bahagi ng Europa. Kumpara sa knight na kinakailangan sanayin ng 20 taon bago maging mabisang mandirigma, ang isang arquebusier na gumagamit ng arquebus ay kinakailangan lamang sanayin ng 3 buwan o mas maikli pa para maging mabisa sa labanan. Sa unang pagkakataon, nagkaroon ng mabisang armas ang mga ordinaryong tao para labanan ang mga knight. Sa pagkakataong ito, ang isang magsasaka na may arquebus ay may sapat na tsansang mapatay ang isang fully armored knight sa isang labanan. Dahil sa mabilis na training time at murang manufacturing cost, unti-unting pumihit ang Europa sa gunpowder unit na siya namang nagsanhi ng dahan-dahang pagka-obsolete ng mga knight sa digmaan. Kinalaunan, ang mga knights na ito ay i-absorb ng bagong hukbo ng mga Europeo noong 16th century at dito na nga nagwakas ang panahon ng mga knights. Sa kasalukuyan, ang ranggong knight ay patuloy na ginagamit bilang pagkilala sa mga taong nagpamalas ng kahusayan, talino at malaking kontribusyon sa daigdig kagaya na lamang ng Order of Santiago, Sovereign Military Order of Malta, Order of St. John at marami pang iba. May kita natin na naging napaka-influential nga ng mga knights sa atin kung saan patuloy silang tinitingala bilang simbolo ng kahusayan at katapangan na dapat pamarisan ng bawat isa. Napakarami pa nating kasaysayan na dapat pagkwentuhan, kaya make sure to click the like and subscribe button. Kung may nais kayong idagdag ukol sa ating episode, magkomento lamang sa ibaba. Narito pa ang iba nating mga historical video na tiyak na magugustuhan ninyo. Muli, ako si Sir Ian at sama-sama nating aralin ang kasaysayan.